So hello guys, today we are going to present to you our case study na all about Hypogenic Store Admin Inventory. So first, let's begin with username po ng admin and yung password syempre. After logging in, makikita po natin dito yung dashboard ng inventory ng Hypogenics. So, makita po dyan yung product name, price name, quantity, product ID, and so on po. Para po sa input, may I call Lester Romero? Dito naman po sa input, magbabalidation po sila pag wala pong laman yung text field. Ngayon po, maglalagay po tayo ng product name. Example po is iPhone 13 Pro Max. Tapos add po natin. Tignan po natin kung magbabalidation. Ngayon po, nagvalidation po sila. Ngayon po, lalagyan na po natin lahat. Price po is 45,000. Tapos po yung quantity, mga 30. Add. Tapos magsa-success na po. Tungo naman po tayo sa search button. Sa search po natin is si product ID number 4. Po, lumabas po yung information niya, yung product name, product price, and product quantity. Next is update. I-update natin yung nilagay kanina ni Lester. Search natin yung product ID number 19. Ayan. Ito, example, i-update natin yung product price. Kaso nag-iba pala yung price, bumaba, naging 40K. I-update natin 40K. Naging nako pala. Tapos, next is yung product quantity. Ay nabawasan din siya, may kumuha na, bumili na. Nabawasan ng isa, lagay natin 29. Okay, update natin. Ayan, nag-update siya. Ayan, nabawasan. Kita naman natin sa baba. Tapos sa product ID number 19. Next naman is delete. I-delete natin yung nilagay natin na yan. Ayan. I-delete natin yung product number 19. Okay, sige. Okay, delete. Yes. Oh. Ayan, na-delete na siya. So, all about naman sa export CSV, ang purpose po nito is to export yung table into a Excel type file type. So, first po, pindutin po natin yan para ma-save. Tapos, hanapin lang po natin yung respective na folder for your file. For example, ITPF. And yung file name, of course. And click save. Tapos hanapin lang po natin yon para make sure sa file natin. Lalabas na po siya dito. Then makikita niyo po, lumabas po dyan yung mga available na inventory sa table or database po natin. Susunod naman po yung export PDF. Ganun din po yung gagawin natin. Kasi yung buong table po yung makikita din po natin sa PDF na sige, pinutong yung PDF. Punta tayo sa example IPPF. And pangalanan natin ng table PDF. And tingnan natin sa sample IPPF kung dumagdag siya. Ayan. Then makikita po natin yung output ng table.
So in this way, mas na-comprehend po namin yung mga paggawa ng application using NetBeans, and also naka-manipulate din po kami ng data using the CRUD. So yun lang po yung case study po namin, and thank you for watching.